Hindi batayan ng milagro para sabihin mong ang relihiyon ay galing sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat, ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kita mo, magpapakita ng milagro pero magliligaw lang eh. Kaya hindi batayan sa Biblia yung milagro kapatid. Huwag ka maniwala basta sa milagro. Pero talaga may milagro ngayon. Ngayon maraming milagro si Satanas magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Basahin nato sa Cebuano. Basa. Sabi diyan, kay may manindog nga mga bakakong Kristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita, ug dakong mga ilhanan, ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo, bisan sa mga pinili. Ayon. Kita mo, manluloko lang mga milagro ngayon, ang karamihan Meron namang milagro ang Diyos Ang ngayon sa panahon natin, yung mga mabubuting bagay na mga kahatulan ng Diyos, mga paghahayag ng Diyos ng kawalang hiyaan, milagro ng Diyos yan. Biro mo naman nasa pwesto sila. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. I am now the owner of the earth. Matataas ang pwesto nila. Biglang-bigla, nahahayag sila, nakakulong sila ngayon. Thank you. Thank you very much. Balik na sa Hindi ba milagro ng Diyos yun? Pero ako, naniniwala, I believe in miracle. It's another miracle. You belong to me. Ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At para po tayo makapagpasimulang agad, narito po ang kapatid na Eddie Soriano. Kapatid na Eddie, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan. Kung anumang oras at tiempo sa ibang mga lugar na nakakonekta po sa atin ngayon. Ito po ay dulot ng makabagong teknolohiya ngayon na ang broadcast na nanggagaling sa isang panig ng mundo pwedeng mapanood sa buong mundo. At yan po ay ating ginagamit ngayon sa pangangaral ng aral ng Ebanghelyo. Yan po ang nag-udyok sa amin para gumamit ng ganitong paraan ng pangangaral sa magitan ng teknolohiya ay para tayong nagbabaka sakaling sa isang panig ng mundo may makapakinig kahit na gabi, hating gabi, madaling araw. Nagkakatotoo naman po yung aming pagbabaka sakali kasi sa isang panig ng Africa may nakapanood sa satellite, sa isang panig ng Finland. Nagtataka nga kami, parang milagro. Biro mo yung radyo sa Pilipinas, makarating sa Finland. Merong isang taga-Finland na nakapakinig, nag-interes, naghanap. Ayun, nagkaroon ng mga kapatid sa Finland. Ganun po mga kababayan. Ang ating channel ay open na makuha sa lahat ng panig ng mundo. Yung ordinaryong phone natin, meron na po tayong application para mapanood ang dating daan 24 oras araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. We call this worldwide Bible exposition because in reality, it is really a Bible exposition worldwide because it can be seen in any corner of the globe via satellite, via internet, via applications in cellular phones. Kaya ang anyaya namin mga kababayan, siguro sa ating panahon wala namang samahan na gaya nito na talagang nagtatanghal ng pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Palibasa, naniniwala po tayo, utos ni Kristo yon
na nasa Mateo 28:19-20, kapatid na Daniel. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yun. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya tayo, mga kababayan, awa ng Diyos, halos sa lahat ng bansa meron tayong kapatiran at mga kapatid na sumasampalataya. You can be witness to the fact that really, the gospel can be preached unto all nations of the world sa pamamagitan ng ganitong technology. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at connected tayo ngayon sa Naga City, Camarines Sur. Nandun po si kapatid na Danny Navales kasama ating mga panauhin. Kamsur, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Mula po dito sa Naga City, ang ating pong bisitang magtatanong ay mula sa Tigaon, Camarines Sur. Isang born again po siya. Si 28 years old, si Patty Miranda. Andito po siya. Bakit po bawat rehiyon may kanya-kanya po silang pangalan ng Diyos? Isa lang naman po yung sinasamba nating Diyos, si Jesus. Bakit po? Example po yung Jehovah. Yun po yung Diyos nila. Alam mo, kapatid na Pati, kasi dahil sa tigas ng ulo ng mga tao, kaya nagkakaganon. Ayaw kasi sumunod sa Biblia. Pag susunod ka kasi, dapat ang susundin mo ay nakasulat. Wag lalagpas sa nakasulat, wag hihigit. 4:6 ng unang Korinto, pakinggan mo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng Biblia, matuto tayo, wag hihigit sa nakasulat. Ngayon, ang tinutukoy na ni Pablo na nakasulat, yung isinulat nila. Yung isinulat ng mga propeta, yung isinulat ng mga apostol. Kailangan ang matutunan natin, wag hihigit doon. Ang mga iba, matigas ang ulo. Wala naman sinulat si Pablo na Jehovah. No? Wala naman sinulat ang mga apostol na Jehovah. Wala nun, kapatid. Wala nun sa Biblia. Inaamin naman niya na saksi ni Jehovah na yung pangalang Jehovah, lumitaw lang yan noong 14th century. 1400 taon pagkalipas ng kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, naimbento yan 1,400 taon pagkawala ni Kristo at mga apostol dito sa lupa. Doon lang lumitaw yung pangalang Jehovah. Pinapatunayan niya ng aklat ng mga saksi ni Jehovah. Basahin natin yung New World Translation sa foreword ng mga saksi ni Jehovah. Basahin natin. Pakinggan mo ha, kapatid. Ito po yan, nakasulat sa New World Bible Translation. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Naimbento lang yung pangalang Jehovah noong 14 na siglo. Inaamin ng saksi ni Jehovah na yung Jehovah, hindi narinig yan, di ginamit yan, di nakikilala yan ng mga Kristiyano at ng mga propeta at ng mga Hudyo. Basahin natin ang aklat nila, Sislus, ng mga saksi ni Jehovah. Sige po, ito po ang kanilang aklat na nangangatwiran mula sa kasulatan sa page 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Naamin nila,
Hindi kilala ng mga Hudyo, hindi kilala ng mga Kristiyano yung pangalang Jehova. Kasi binuulang ito ng ilang makabago ng mga nag-translate ng Biblia. Sa original na Biblia, sa Hebreo at saka sa Grego, walang pangalang Jehova. Unang-una na sa lahat, kasi wala naman letter J sa alphabet ng Hebrew. Sa Hebrew alphabet, there is no letter J. Paano magiging Jehovah ang pangalan ng Diyos? Wala ngang hota sa alphabetong Hebreo kung saan isinulat ang original na Biblia. Imposible na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kaya sabi ng mga saksi ni Jehovah, kahit mas tama yung Yahweh, sabi naman ng iba, Yahweh raw. Sabi ng mga saksi ni Jehovah, kahit parang mas tama yung Yahweh, ang ginagamit namin Jehovah, kasi mula nung 14 na siglo, kilala na ng mga tao yung Jehovah. Mali ang paraan ng iba, mali talaga, huwag kayong magagalit sa akin, ganun. Hindi na sinuri nung iba, naniwala na lang, hindi nila alam saan galing yung Jehovah yung pala'y naimbento yung pangalan na yon, 14,000 taon nang wala si Kristo at mga apostol. Hindi galing kay Kristo yung pangalang Jehovah at saka sa mga apostol. Mali yun, kapatid. O kagaya limbawa ng mga naniniwalang yung paniniwala ng Confucianism. Meron Zoroastrianism, Zoroaster. Meron naman yung Baha'i faith. Ang Diyos naman nila si Baha'u'llah. Hindi totoo yan kapatid. Kahit ano pa itawag nila sa Diyos nila, mali kasi hindi naman yun ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, yun ang dapat nating matutunan. Sabi ni Apostol Pablo, 4:6 ng unang Korinto, sabi niya, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung alin yung nakasulat, dapat yun ang matutunan mo. Ang iglesia sa Biblia, iglesia ng Diyos. Ba't ang pangalan ng iglesia mo ay Pentecostal? Hindi, mali. Ba't ganun ang tawag? Ang nasa Biblia, Church of God, Iglesia ng Diyos. 20:28 ng Gawa. Basahin natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nakasulat sa Biblia, Iglesia ng Diyos, kapatid. Yan ang pinangaral ng mga apostol. Pinangaral sa Judea, sa Samaria, sa Galacia, pinangaral sa Korinto. Iglesia ng Diyos yan. Basahin natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo, Iglesia ng Diyos ang nakarating sa Korinto, pinangaral ni Apostol Pablo. Sinasabi ko lang, yung sabi ni Pablo, matuto tayo kung ano yung nakasulat. Huwag natin dadagdagan yon, huwag natin yung babawasan. Kaya ang iglesia totoo sa Biblia, iglesia ng Diyos. Ang aral na totoo, yung nakasulat. Walang dagdag, walang labis, pati sa pera, pati sa damit, pati sa pagkain, pati sa lahat ng aral, dapat nakasulat sa Biblia. Huwag hihigit sa bagay na nakasulat. Unawaan mo po, kapatid na Pati. Opo. Salamat. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka, kapatid, at pati ang iyong mga mahal sa buhay. Salamat po mula sa Naga City. Meron po tayong mga in-studio guest. Kasama natin ngayong gabi. Ilan po sa ating mga naimbitahan. At kasama po natin ngayon. Magtatanong naman si Engineer Joseph Miranda. Magandang araw po, Brother Eli. Meron po akong 3 katanungan. Yung una po tungkol dun sa halamanan sa Eden. Tatanong ko lang po kung existing pa po ba ho yung halamanan sa Eden at saka hindi ho ba natuntun yun ng mga yung mga taga-sanlibutan noon na nung dumami na po yung mga tao. Yung pangalawa ho yung tungkol dun sa Genesis sa 6:2 ata yun. Yung may binabanggit po dun na yung mga anak po ng Diyos na nakapag-asawa ng mga anak ng tao at nakisiping. Kasi po ang
narinig ko po sa inyo, isa lang po ang anak ng Diyos, si Jesus. So gusto pong malaman kung sino yung binabanggit doon na mga anak ng Diyos. Tapos yung pangatlo po, doon sa Apokalipsis, sino po yung binabanggit na 24 na matatanda na sa luklukan? Yun lang po. Salamat, Engineer. Ang haba nito. Engineer, ubos na oras ko rito. Pero ganun pa man sa shortcut ko. Ano? Salamat sa pagdalo ninyo. Yung halaman na ng Eden, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. It is a forbidden place, not anymore worthy for any human to enter into. Kasi it is a garden where there can be eternal life. But sapagkat ang tao is sumuway sa Diyos, hindi na siya karapat-dapat na mabuhay doon sa loob ng Eden. Pinaalis siya, binantayan yon. Basahin natin ang 3:24 ng Henesis. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Para wag nang matuntun, maingatan, pinagbantay doon ng Diyos ang isang kerubin at ang isang tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So it is a forbidden place already. At nung dumating ang tinatawag na baha sa panahon ni Noe, that garden is not anymore like as it was before. Alam natin na lumubog ang sa panahon ni Noe, ang unang sanlibutan, at nasira ang mga balon ng lubhang kalaliman. Diyan na nga nanggaling yung mga earthquake ngayon no? Yung sinasabi sa Henesis 7:11, kapatid na Daniel. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Nasira yung mga bukal ng lubhang kalaliman, parang yung mga tectonic plates of the earth. Doon sa panahon ni Noe nasira yun Because of heavy pressure of the flood, ay nasira yung tectonic plates. Yun nga yung mga tectonic plates na yun na nasira sa panahon ni Noe. After that, nagkaroon ng tinatawag na parang separation of the land. Sa panahon ng nangyari yun, doon sa panahon ng apo na ni Noe. Basahin natin ang Henesis pa rin sa 10:25. At nagkaanak si Eber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang sa mga araw ni Peleg, apo ni Noe, ay nahati ang lupa. The land was separated. Because ang conception ng mga scientist ngayon, kapatid, parang meron na kung maliit na paniniwala doon na once ang mundo, ang mga lupa sa mundo ay isang land lang, isang buong land. Ang tawag doon yung Pangea, yung tawag ng mga siyentipiko ngayon. But because of the movement that was caused by the destruction of the tectonic plates of the earth, and you are an engineer to understand enough what I am talking about, if the foundation of the land is destroyed, the possibility of the tectonic plates is to move, causing earthquakes, then causing the division of the land. Kaya kung makikita mo, kapatid na Joseph, yung kontinente ng South America at saka yung Africa was formerly joined together. Kung makikita nyo na naghiwalay lang,
And I believe about, meron akong kaunting paniniwala dyan, ano? Alam mo kung bakit? Meron sila ngayong technology yung tinatawag na yung magnetic signature of rocks. Rocks that were formed at the southern hemisphere and the western hemisphere, magkaiba ng magnetic signature. Let us read a portion of this knowledge, Sister Luz. The line of evidence, however, that firmly convinced modern geologists to accept the arguments in support of plate tectonics derived from studies of the magnetic signatures or magnetic orientations of rocks found on either side of divergent boundaries, just as similar age and fossil bands exist on either side of a divergent boundary. Studies of the magnetic orientations of rocks reveal bands of similar magnetic orientation that were equidistant and on both sides of divergent boundaries. For example, theorizing that the continents of South America and Africa was formerly joined together, but they were only separated in time, yung magnetic signature nung parte ng South America at yung magnetic signature nung parte ng North Africa, magkapareho. Implying na dati itong magkasama, isang buo, nahiwalay lang yung isa. Which is biblical. Kaya naniniwala ako sa Biblia, naniniwala ako sa siyensya. Bakit? Sabi sa Biblia, nung panahon ni Noe, nasira yung bukal ng lubhang kalaliman, yung tectonic plates of the earth. Maaaring pati yung mga tinatawag na aqueous layer of the earth, yung aquifer. Pagkatapos, dumating ngayon yung proseso na naghihiwalay ngayon ng mga kontinente. Natuklasan ngayon ng mga siyentipiko yung magnetic signature nung South America at saka yung Northern Africa, magkapareho ang magnetic orientation. Kasi dati yung mga rock na yan, dati hindi naman rocks yan eh. Maaring yan ay lava o lupa na through the years, millions of years, nagkakaroon ng pagbabago, nagiging bato. Pagka ikaw nabuo yung bato doon sa Northern Hemisphere, merong magnetic signature doon na nagpapatunay na yung magnetism na nandoon, naganap yun doon sa Northern. O kung nasa Southern naman, meron ding magnetic signature. What convinced scientists now to believe that there was once a Pangea, isang lupa na nagkahiwa-hiwalay lang, yung mga magnetic rocks na bagaman magkalayo ngayon, yung kontinente, pag pinag-aralan mo yung magnetic orientation ng mga rocks o mga bato, magkapareho. Meaning, at pati yung species, no? Merong species of animal that is found in this particular place and is found also in a particular place which is believed to be one landmass in the beginning, nagkahiwalay lang. Kaya doon sa dalawang lugar na yon, merong magkaparehong species. Hindi ko na lang lahat po pwedeng masabi, engineer. Pero nung panahon ni Noe, yung Garden of Eden, lumubog na yun eh. At on the notion that God caused it to be guarded by an angel, ayun, hindi na nakita ng tao yon. Ngayon, doon sa 6:2 naman ng Genesis, na ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng mga anak na babae ng mga tao, wala namang posibleng mga anak ng Diyos noon, no? Bukod sa rasa umana o sa lahi ng tao, kundi mga anghel. Kasi, yung mga anak ng Diyos, yan tinatawag yan na mga anghel, tinatawag yung mga anak ng Diyos, kapatid. Babasahin natin muna ang Job 38:4. Nakikipag-usap ang Diyos kay Job. Sabi ng Diyos kay Job, ganito, Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga,
at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Yung mga anak ng Diyos, sons of God, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nilalagay niya ang foundation ng mundo, inuumpisahan niyang gawin ang mundo, nag-awitan sa kagalakan, umawit yung mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos diyan, mga anghel, engineer. Walang ibang anak ng Diyos na umiiral bago pa ang tao, kundi ang mga anghel. Ngayon, yung sinasabi ni Moises sa Henesis, nang makita ng mga anak ng Diyos, implying na mga anghel yon, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, kumuha sila ng asawa nila. Nag-asawa sila sa anak na babae ng tao. Ang naging resulta, nanganak sila mga higante. Yun ang pruweba na hindi tao yung mga anak ng Diyos na yon. Nagkaroon ng crossbreed. Kaya nagkaroon ng tinatawag na mutation. Kasi hindi naman tunay na tao yung mga anghel eh. Yung mga anghel, kumuha lang sila ng katawan tao para makapag-asawa ng mga anak na babae ng tao. Bakit? Meron ba talagang ganon? Basahin natin ang Judas, Kapitulo 1 at versikulo 6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Ang mga anghel hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. Sa English, maganda ang pagkakasalin eh, Brother Daniel. And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. There were angels which kept not their first estate as spirit, because angels were created as spirit beings. But they kept not their own estate, their first estate, and left their own habitation. Kumuha sila ng katawan. Ang anghel kasi, engineer, pwede pong kumuha ng katawan tao. Gaya nung anghel na nagpakita kay Abraham, pumunta sa Sodom at Gomora para ang Sodom at Gomora ay sunugin. Yung anghel na yon, kumuha ng katawan tao, 3 sila. Nagpakita sila para makita sila ni Abraham. Pinakain pa nga sila ni Abraham, kumain naman eh. Yung katawan nilang tao na yon, hindi galing sa rasa ng tao yun eh. Hindi galing sa hindi pinanganak ng tao yun eh. Katawan yon that these angels took upon themselves by their power. Powerful kasi yung mga anghel eh. Kumuha sila ng katawan tao, bumuo sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Kaya ang kanilang ipinroduce mutants, mga higante, doon nagalit ang Diyos. Kaya ginunaw niya ang unang sanlibutan. At nang nakita lang na karapat dapat noon, si Noe. Si Noe, nung sabihin sa Henesis, kaya siya naging dapat, he is integral. Sa pagkakasalin sa English, Noah was perfect in his generation. Perfect. Yung perfect doon from the Hebrew word na ang pagkakasulat sa Hebrew, tauming. Ang ibig sabihin, entire. Si Noe lang at ang kanyang pamilya ang natira na hindi nalahian ng mga anghel na rebelde sa Diyos. Sila lang ang entire, tauming sa wikang Ebreo. Ang lahi ni Noe ang natirang binhi ng katauhan na hindi nalahian ng mga anghel. Yung lahat ng nalahian ng anghel, pinatay ng Diyos yun sa baha. Nang dumating ang baha sa panahon ni Noe. Kaya po yung tinutukoy na anak ng Diyos doon, mga anghel which left their first estate, iniwan nila ang kanilang talagang tahanan dahil nakita nila yung mga anak na babae ng mga tao magaganda, kumuha ng katawan tao, nag-asawa sa mga anak ng mga tao. Kasi yung anghel hindi pwede mag-asawa yun sa tao kung hindi kukuha ng katawan eh. Wala namang katawang available para sa kanila na mga anak ay babae para maging kalahi sila ng human race. Kaya nagkaroon ng mutation, nag-produce ng giants. Mahirap na ipaliwanag sa shortcut ito pero gusto ko masagot lahat yung sa nasabi ni engineer Sino naman daw yung 24 na matatanda sa luklukan?
Ang ginagamit pong salita sa Grego, kapatid na engineer, yung presbyteros. Sa English, i-translate nila presbyter. Ang kahulugan nun, translate mo sa Tagalog, matanda. Hindi ang kahulugan nun, may balbas, mahaba, tapos nakayuko na, at korbo na, hindi ganon. Yung matatanda, sa Biblia po, ang tinutukoy na matanda is an authority. An authority. Parang si Pedro, sa edad niya na 30 taon, mas i menos, kasi si Kristo kumuha ng mga apostol, kaedad niya eh. Hindi naman si Kristo kukuha ng mga apostol na hukluban na hindi na pwedeng maglakad eh, no? Ang contemporaries ni Kristo, mga kaedad niya. Si Kristo nung mangaral, 30 anyos. Si Pedro, at the age of 30, kinikilalang matanda. Sabi ni Pedro ganito, 5:1. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ngayon, ang matatandang tinutukoy sa iglesia, mga authority kagaya ni Pedro. Sa matatanda sa inyo, umaaral ako, mangalaga kayo sa kawan ng Diyos, sabi niya. Gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos yung mga inaaralan niyang matatanda, yung mga puno sa iglesia. Tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa edad nun, kinukonsider yun na matanda. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, pakibasa kapatid na Daniel, versikulo 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Si Timoteo, nung maging ministro, bata pa, hindi pa masyadong maedad. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka. Yung uliran, yun yung matatanda eh. Kagaya sabi ni Pedro dun sa unang Pedro na yung mga matatanda sa inyo, maging uliran kayo ng kawan. Kaya, examples of the flock. Ibig sabihin, sa iglesia, kapatid, ang tinutukoy na matatanda sa Biblia, hindi ibig sabihin, yung ulyanin, wala nang ngipin, nakakorbo na, hindi ganon. Ang kahulugan ng salitang matatanda, authority. Round about the throne of God in heaven, there are 24 thrones. May 24 na luklukan sa palibot ng luklukan ng Diyos sa langit. Basahin natin ang 4:4 ng Apokalipsis. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramta ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ayun, meron silang korona eh. Yung mga matatanda na yun eh. Ang pag nagbabasa ng Biblia, iba, ang iniisip doon, matatanda, para bang yung lola ko na malabo na mata, ganoon, wala nang ngipin, ang balate, yung kurduroy na ang balat, ganoon ang paniwala. Pero hindi, mga authorities yan that are seated round about the throne of God in heaven. Meaning, mga authorities yan in heaven. Mga katulong ng Diyos yan sa pamamahala ng universo, kapatid. Basahin natin, sa isang talata ng Efeso, Kapitulo 1, versikulo 21. Sa kaiba-ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa,
at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Si Kristo ginawang pangulo ng iglesia at hindi lang siya pangulo ng iglesia, nasa ibabaw siya ng lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, bawat pangalang ipinangungusap, hindi lang sa sanlibutan ito, kundi sa darating. In English, it is well said. Ang sabi doon, above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Ibig sabihin, meron talagang powers, authorities, dominions. Isa doon yung 24 na matatanda sa langit. They are all under the power of the Lord Jesus Christ and under the power of God. Pero wag kang mag-isip, kapatid, na yung 24 na matatanda, 24 na hukluban, ulyanin, at saka hindi naliligo. Ganun po yun. Maraming salamat sa iyong pagdalo, Engineer. Lipat po tayo kaagad sa Pasig City Police Headquarters. Nandun si kapatid na Rolando Campo. Go ahead, Pasig City, please. Opo, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, ay si Mr. Ariel Lizano. Bakit po dumami ang mga rehiyon sa mundo? Iisa lang naman ang pinaniniwalaan ang Diyos. Salamat sa inyo, mga kapatid dyan sa Pasig City Police Headquarters. Ang tanong ng kapatid ay, bakit dumami ang mga reliyon sa mundo? Iisa lang naman ang pinaniniwalaan Diyos. Mali yun, kapatid. Hindi iisa ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao. Kasi kung iisa ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao, hindi nga dadami ang relihiyon sa mundo. Dapat isa lang. Yung talagang relihiyon lang sa Biblia. Ang dahilan kaya nga dumami relihiyon, iba-iba ang Diyos ng mga tao. Bibigyan kita halimbawa, kapatid, 4 ng Galacia, Kapitulo 8 hanggang 9. Gayon man ang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapot ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ng unang siglo, ng panahong yaon, nung hindi pa nyo nakikilala ang Diyos, nasa pagkaalipin kayo ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron palang dinidiyos ang tao na hindi naman talagang katutubong Diyos, which by nature are no gods. Merong mga tao na dumidiyos sa hindi talagang Diyos. Kagalimbawa ni Buddha. Hindi naman Diyos yun eh. Pero yun ang Diyos ng mga Budista. At hindi nyo maitatanggi sa akin, kahit sino pa, na sa mundo ngayon, mayroong 1 bilyon na taong naniniwalang si Buddha ay Diyos. So they call themselves Buddhists. Eh hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Wag naman sana akong kakagalitan ng mga Budista, lalo na mga Chinese. Hindi Diyos si Buddha. Eh, ang naniniwalang si Buddha ay Diyos, may 1 bilyon. Kaya yung paramihan sa relihiyon, di ako naniniwala ron eh. Sa mundo, meron ngayong 0.5 bilyong ateista. Pinakamarami sa Japan. Hindi naniniwala sa Diyos. Eh, ibig ba sabihin, kung marami sila ang totoo. Ang mga Diyos nga nila, peke eh. At mo, yung saksi ni Jehovah, ang Diyos peke. Ang pangalan ng Diyos nila, wala sa Biblia original eh. Invento lang yung pangalang Jehovah noong 14th century. 1,400 taon nang wala ang mga apostol nung maimbento yung pangalang Jehovah. Eh, pinaniniwalaan ng mga tao ngayon. 6 na milyon daw ang saksi ni Jehovah. Biro mong 6 na milyon ang naligaw. Naniwalang ang pangalan ng Diyos sa Jehovah. Eh, konting suri lang naman sa istorya, mapapatunayan mong mali. O, tinan ninyo, mga kababayan, kaya hindi totoo na iisa lang ang Diyos na pinaniniwalaan. Eto sa ang dating daan, sa aming samahan, sa Church of God International, bawal pumatay.
kahit kaaway. Ang utos ni Kristo, iibigin mo ang iyong kaaway. Papakainin mo, papainumin mo, papatawarin mo. Merong relihiyon pagkakaaway, pinapatay Kaya nga takot na takot yung mga miyembro nila ngayon Bakit natatakot? Kumukuha ng witness protection program. Bakit? Alam kasi nung miyembro nila, pumapatay sila Kaya sabi, nanganganib po ang aming buhay, sabi nung isa. Bakit? May mga relihiyong pumapatay. Kristiyano ba yon? Hindi. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Ariel. Maraming salamat po. Mula sa Pasig City Police Headquarters, lumipat naman tayo sa Zamboanga City. Nandun si kapatid na Sajida Rasad, kasama ang ating po mga panauhin. Go ahead, Zamboanga, please. Ang katanungan ko, dalawa po. Ang una po, tungkol sa kaligtasan. At ang pangalawa ay tungkol sa milagro. Sa kaligtasan po, naniniwala po ako yung aral at utos, kung sundin natin ng Diyos, ay maliligtas. Ang tanong ko po, ano po ang mga aral at utos ng Diyos nasa Biblia? Yun po ang una. Ang pangalawa po, ang alam ko rin ang Diyos ay gumagawa ng milagro sa pamamagitan ng may sakit, gumagaling, ang bulag, nakakikita, at ang patay, nabubuhay. Ngayon, ang Diyos namatay sa 3 araw, nabuhay sa muli. Ang tanong ko po, hanggang ngayon po, mayroon pa milagro? Yung lang po, salamat po. Alam mo kapatid, kung sasagutin kita? Sa Pilipinas, maraming milagro Pero hindi milagro ng Diyos. Kasi milagro ng Diyos, walang masamang milagro, walang masamang bunga. Nagmilagro si Kristo, ang ibinunga, yung patay na buhay. Yung may sakit gumaling. Ngayon, pag nagmilagro, nagkakaroon ng negosyo. Halimbawa, naku, nakita ang birhen, lumuluha. Naku, dumami abulo yan. Nagmilagro lumuha raw yung birhen. Yung pala, yung ulo nung estatwa, binutasan. Tapos, nilagyan ng asin. Tapos, sinara uli. At binutasan yung may banda ng mata. Nung natutunaw na yung asin, lumuluha ang mahal na birhen. Milagro. Dumami pera. No? Yan ang milagro ngayon, pampadami ng pera. Ang ibig kong sabihin, kapatid, hindi batayan ng milagro para sabihin mong ang relihiyon ay galing sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kita mo, magpapakita ng milagro pero magliligaw lang Kaya hindi batayan sa Biblia yung milagro kapatid. Huwag ka maniwala basta sa milagro. Pero talaga may milagro ngayon. Ngayon, maraming milagro si Satanas Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Basahon nato sa Cebuano. Basa. Sabi diyan, kay may manindog nga mga bakakong Kristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita, ug dakong mga ilhanan, ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Ayon. Kita mo, manluloko lang mga milagro ngayon, ang karamihan Pero ako, naniniwala, I believe in miracle. It's another miracle. You belong to me. Meron namang milagro ang Diyos Ang ngayon sa panahon natin, yung mga mabubuting bagay na mga kahatulan ng Diyos, mga paghahayag ng Diyos ng kawalanghiyaan, milagro ng Diyos yan. Biro mo naman nasa pwesto sila. Matataas ang pwesto nila. Biglang-bigla, nahahayag sila, nakakulong sila ngayon. Hindi ba milagro ng Diyos yun? Yan dapat mo makita, kapatid. Kaya hanggang ngayon may milagro. Pero karamihan ang milagro ngayon, hindi sa Diyos. At hindi kailangan ng ministro magmilagro para maging sa Diyos.
O, tinan mo ha, isa sa pinakadakilang tao na buhay sa mundo, hindi naman nagmilagro eh. O, basahin natin ang Juan 10:41. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Si Juan Bautista, napakabuting tao. Napakadakilang mangangaral ng Diyos, pero hindi nagmilagro si Juan eh. Sabi ng ulat ni Juan, marami ang nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng bagay na sinalita niya tungkol kay Kristo ay totoo. Ibig sabihin, si Juan Bautista hindi nagmilagro. Sabihin mo ba, hindi sa Diyos yun dahil walang milagro? Sa Diyos siya, walang duda. Pero hindi nagmilagro si Juan Bautista, kapatid na William. Yung pa palang isang tanong niya, kapatid, ang sabi doon sa isang tanong ni kapatid na William, ano raw ba ang aral at utos na dapat sundin sa Biblia para maligtas? Alam mo kapatid, maraming utos sa Biblia. Pag ang sinunod mo, utos ni Moises, hindi ka maliligtas. Kasi hindi naman para sa panahon natin yun eh. 13:39 ng gawa. Basahin natin, kapatid na Daniel. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi tayo aariing ganap o hindi tayo maliligtas kung ang susundin natin ay ang kautusan ni Moises, gaya ng ginagawa ng mga Sabadista, nagsasaksak kay Moises. Hindi naniniwala sa mga apostol yung mga Sabadista eh. Saksak pa rin ang saksak kay Moises. Balik pa rin ang balik, 10 utos, 10 utos, 10 utos. Mali. Hindi naman 10 ang utos ngayon. Huwag naman kayo magagalit. Diretsahan lang ako talaga eh. 10 utos, 10 utos. Ba't kayo nagbabautismo? Tinanong ko yung pastor na Sabadista, utos baka ako ng Diyos ang bautismo? Sagot niya, oo raw. Ba't 10 ka ng 10? Wala namang bautismo 10 sinutupad mo yung bautismo, hindi ka dapat daldal ng daldal 10 utos, 10 utos. Hindi ka pala marunong magbilang eh. Wala na yon. Hindi na 10 utos. Binago na ni Kristo ang batas. Basa. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Maliwanag, Nang palitan ang pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan. Nagpalit na mula sa kautusan ni Moises hanggang sa kautusan ni Kristo ngayon. Iba na utos, hindi na yung kautusan ni Moises. Basahin natin ang 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayan, sa panahong Kristiyano, kapatid, ang kautusan ngayon, kautusan ni Kristo. Ang isa sa kautusan ni Kristo, alam mo kung iibigin mo ang kaaway mo. Papakainin mo. Huwag mong papatayin. Huwag kang papari sa ibang iglesia. Naintindihan mo ako, kapatid na William? Opo, naintindihan ko po. Salamat po. Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon dahil naintindihan mo ako, kapatid. Maraming salamat po. At punta tayo naman sa ating pong Mobile Coordinating Center na ngayon ay nandyan sa Abukay, Bataan. Kasama si kapatid na Rick Erese at kapatid na Mel Pingan ng ating pong mga panauhin. Go ahead, Abukay, Bataan, please. Ito po ang una nating magtatanong, si kapatid na Winkler A. Coronel. 17 years old po siya at isa po siyang member ng Church of Christ. Kapatid, sige na po. Lahat po tayo naniniwala kay Jesus bukod po sa atheist. Pero marami po nagsasabi na meron daw sila daw po yung maliligtas. Pero isa lang po yung paniniwalaan natin, si Jesus lang po. Alam mo, kapatid na Winkler, pakinggan mo ako mabuti. Ganito ang ating mababasa sa Biblia. 24:24 ng Mateo.
sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Pakita mo, kapatid, without the wink. Mababasa mo sa Biblia, may lilitaw mga bulaang Kristo, false Christ. Sa Pilipinas, meron yan. False Christ yan eh. Paano mo naman sasabihin sa akin, kapatid na Winkler, lahat tayo naniniwala kay Kristo? Hindi. Iba-iba ang Kristo sa ating panahon. Basahin natin sa 2 Korinto 11:4. Pakinggan mo, ha? Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sabi ni Pablo, mangangaral ng ibang Jesus, hindi namin ipinangaral, o ibang ebanghelyo. Kaya alam mo, sa ating panahon, maraming ibang ebanghelyo eh. Another gospel, another Christ, another Jesus, mga fake, hindi yun talagang Jesus sa Biblia. Kaya hindi mo ako pwedeng paniwalain na tayong lahat naniniwala sa isang Jesus, sa isang Diyos, sa isang Kristo. Merong Jesus, may Kristo malupit. May iglesia, yung Kristo nila, inutusan silang pumatay ng kapwa. Pagkaaway nila, pinapatay nila, yun ang Kristo nila, mamamatay tao. Yung Kristo sa Biblia, ang utos, iibigin nyo ang inyong kaaway, papautangin nyo ang inyong kaaway, huwag na kayong umasa na kayo'y babayaran pa. Yun ang sabi ng Kristong totoo. Basahin natin ang 6:35 ng Lucas. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ayon, yun ang tunay na Kristo. Ang utos, iibigin ng kaaway, gagawaan mo ng mabuti, magpapahiram ka na huwag ka nang aasa na bayaran ka pa o mapalitan. Pero malaki ang magiging gantimpala mo sa langit. Yun ang tunay na Kristo, kapatid. Sana naunawaan mo ako, kapatid na Winkler. Lipat naman po tayo mula sa Abukay, Bataan sa isa pang mobile coordinating center natin. Nasa Magdalena, Laguna naman po ngayon. Kasama si kapatid na Rudy Alamares. Go ahead, Laguna, please. Opo, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po rito, kapatid na Eli, si kapatid na Lorena Villena. Kapatid na Villena. Bakit bawal magbigay ng tulong ang mga hindi mga pakapatid sa inyong pananampalataya o sa inyong samahan? Alam mo, kapatid, sa ibang iglesia ka pumasok, kukunin lahat ng pera mo. Kahit bisita, tinatapatan nila ng kahon eh. Kasi doon sa kanila, yung kahon ang lumilibot. Sa Biblia kasi hindi ganon, kapatid. Sa Biblia, yung mag-aabulo, yung magdodonate, siya lalapit sa kahon, hindi yung kahon ang ilalapit. Kasi pag inilapit mo yung kahon, mapipilitan yung tatapatan mo eh. Hindi na kusang loob. Ang utos kasi sa Biblia, kusang loob. 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kailangan hindi pinipilit. Kailangan huwag mabigat sa loob. Magbibigay ka ayon sa pasya ng kalooban mo, ng puso mo. Kaya nung unang siglo, sa panahon ni Kristo, yung nag-aabulo, yun ang lumalapit sa kahon. No? Basahin natin yung pangyayari sa 12 ng Marcos, versikulo 41. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan
ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. Kita mo, ang ginawa ni Kristo, naupo siya dun sa tapat ng kabangyaman, ng kahon. Na? Lumalapit yung mga tao naguhulog. Hindi ang ginawa ni Kristo, kinuha yung kahon, inilapit sa mga tao. Dapat yung mag-aabuloy ang lalapit sa kahon, kagaya ng babaeng bao lumapit. Si Kristo nasa tabi ng kahon, pinagmamasdan niya. Ibig sabihin, yung kahon nasa isang lugar, hindi inilalapit para kusan loob yung tao lalapit kung gusto niya magbigay. Kasi pag tinapatan mo ng kahon, kung walang pambigay, di mapapahiya yun, ano? Magiging impresyon, parang maramot, ayaw magbigay. Kung talagang wala ka namang ibibigay, mapapasama pa impresyon ng tao sa'yo. Kaya sa amin, ang nag-aabuloy lalapit sa kahon. Kaya lang, ang pinag-aabuloy namin, yung naturuan ng aral, kapatid. Ang aral kasi, dapat yung abuloy, dapat yun ay banal, sagrado kasi yun Yun ay gagamitin sa gawaing banal ng Panginoon. Kailangan hindi galing yun sa sugal, hindi galing yun sa ninakaw, hindi galing yun sa pagtaya sa wedding o sa pinalalunan sa loto. Hindi dapat galing doon. Siyempre, pag hindi pa kapatid, hindi pa kasama sa iglesia, hindi niya pa alam yung katuruan. Baka mamaya maghulog siya, hindi naman tinatanggap ng Diyos kasi galing sa hindi tamang paraan. Ang sabi sa Biblia kasi, doon sa Kawikaan, Kapitulo 15, basahin natin ang versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pagka ang offering galing sa taong masama, nakakasuklam yun sa Diyos. If the offering comes from a wicked person, it is an abomination in the sight of the Lord. Kaya para ang mga tao, wag na lang makagawa ng mali, sinasabi na namin, hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kasamahan sa pananampalataya. Kasi yung kasama namin sa pananampalataya, naturuan na namin yon na hindi dapat mag-abuloy ng galing sa sugal, galing sa bisyo, galing sa ninakaw, o kaya ay pinagdayaan sa kapwa, bawal yon. Sagrado kasi yung abuloy. Kaya bawal sa aming tumanggap ng abuloy sa hindi pa namin kasama sa relihiyon kasi maaaring makagawa sila ng labag. Naunawaan mo, kapatid na Lorena? Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Salamat po. Punta po tayo ng Negros Occidental. Nandun si kapatid na Devi de Mawalo kasama ating mga panawin. Go ahead, Negros Occidental, please. I am so honored to be here tonight po. At alam naman po natin sa buhay natin may mga pangyayari na hindi natin inaasahan pero nangyayari. Does it mean po ba na we are fulfilling or we are living the life fulfilling what God has planned for us? Yun lang po. Doesn't necessarily mean so, Sister Marie. Why? Because not all things happening in this life is according to what God have planned for us. The very apparent testimony or evidence is that God do not want us to kill. But there are people who kill. There are people who kill or murder other people. Cruelty abounds almost everywhere. There are wars. There are unrest among people. Will we say that, is this the plan of God? No. Why? Because in 1 Corinthians chapter 14, let us read the truth that was revealed by God in verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Is not the author of confusion. He is a God of peace. Wherever there is confusion, that is not the working of God. And that we have to discover. And what does the Bible say about
when there is confusion or where there is confusion. James chapter 3 verses 16 and 15, it says, For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. Devilish. It comes from the devil. Confusion is not a plan of God. It is devilish. It came from the devil. It came from Satan, the arch-enemy of God. So, in this world, two things are happening. In our lives, there are two things that happens. The inevitable, and the planned. Sister Marie, I want you to listen very carefully to what I will say. The secret is, God gave us power. The power to choose between good and evil. That is among all created beings aware of their existence, like angels, cherubs, seraphs, human beings. We all know that we exist. We have that power to think and to feel that we exist. We have our own thinking. Meron tayong sariling pag-iisip. Lahat ng may kaisipan, puwera na lang sa mga hayop, mga halaman, ay mayroong tinatawag na free will. The power of choice. We have the power to choose. It is given to us by God, not to allow us to do evil, but He wants us to do what is good willfully, not forcefully. Because otherwise, forcefully, we will be like robots. God can force us, but we will exist like robots. Maybe you also do not want to be an existing robot that moves by the dictate of the computer or the programmed movements of the computer. You do not even have the pleasure of choosing your mate. One very good example of that gift of God of free choice is your choice of your lifetime partner, your husband or your wife. If you are a robot, you cannot choose. Pipilitin mo yung sarili mong mahalin mo, yung tao na hindi mo mahal. Wala naman akong nararamdaman. Dun sa isa may nararamdaman ka, kaya yun ang gusto mo. Pag hinalikan mo yon, maligayang maligaya ka. Parang natumitigil ang mundo sa pag-andar pag nakikipaghalikan ka doon sa mahal na mahal mo. Pero pag pinilit kang halikan mo yung hindi mo mahal, naamoy mo pa'y mabaho, para kang nakaamoy ng imburnal, kasi kahit mabaho, pag mahal mo, okay rin eh. No? Pero pagka hindi mo mahal, nakakadiri yun, di ba? Ganun yun eh. Di ba yun ang nandun sa, yung isang kantang natatandaan ko, no? Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Diba? Yung nagmamahalan, pag nag-kiss yun, and the world stood still. Parang wala ka nang nalalamang iba pa, parang tumigil lang ang mundo sa buhay mo, sa ligaya mo. Kung wala kang free choice, ang ibig sabihin, ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao, yung karapatan natin at kapangyarihan nating makapili. Makapili tayo ng lasa ng ulam. Kung gusto natin, kung Bicolano tayo, masarap yung Bicol Express, na maanghang, na mamumula ang mukha mo at tutulo ang sipon mo. Pero merong mga lugar, ayaw naman nung maanghang. Meron naman gusto ng mga lugar, maalat, parang sa Ilocos. Laging ang halo nila doon, bagoong na isda.
Doon naman sa Cebu, ginamos naman, yung bagoong naman na ginamos. Ayan. Di ba masarap mabuhay pagka ang kinakain mo, yung gusto ng panlasa mo? Pero pag ang kinakain mo, yung ayaw mong panlasa mo, siguro ayaw mong mabuhay ng mahaba nun. No? Pero pagka ang kasama mo sa buhay, mahal mo, ang mga anak mo mababait, tapos meron kang pagkain, wala kang problema, gusto mong mabuhay ng mabuhay, di ba? O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan, ligaya sa puso ko ay di na mapaparam. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang dooy nakatago. O, kita mo? Pag mahal mo, kakantahan mo pa Dahil pili mo yon, pili ng puso mo yon. Pag hindi mo mahal, makakanta ka kaya? Di ba? Kaya walang kwenta yung mabuhay ka na wala kang free choice. Para ka robot. Ganon. Ang isa sa greatest gift of God to us is our power to choose. Kaya lang inabuso ng tao. Ginamit niya rin yung power to choose, choosing evil, na hindi niya dapat sanang piliin. Nung pinili niya ngayon yung evil, nagsyabos siya, nakapirwisyo siya ng kapwa-tao. Ayon. Nangyayari na ngayon yung mga hindi inaasahan na hindi sana dapat mangyari. Kaya, pagka yung iba nasabi, ba't ba nangyayari ito? Ito ba plano ng Diyos? Mali ka ron, kapatid. Hindi plano ng Diyos yan. Ang plano ng Diyos, puro mabuti. Kaya lang, merong arch-enemy of God, may kaaway ang Diyos, nagpaplano ng masama para sa atin. Kaya dapat sa atin, laging ang piliin natin, yung nasa unang Tesalonica 5, versikulo 21 hanggang 22, kapatid na Daniel. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Yun. Ang dapat sa ating gawin natin, kapatid, piliin natin yung mabuti. Tapos, lumayo tayo sa bawat anyo ng masama. Kung hindi magagawa ng lahat ng tao, at least ikaw gawin mo, layuan mo yung masama. You live in your own corner of the world according to the will of God. And let other people live according to their will and according to the will of their father, the devil. Sana naunawaan mo, kapatid na Marie. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. You are welcome. Salamat po. At mula po sa Negros Occidental, punta tayo ng Apalit, Pampanga. Si kapatid na Tobias at kapatid ni Don Capulong kasama natin mga parang. Go ahead, Apalit, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At muling nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapagsangguni ng kanilang mga suliraning pampananampalataya. Ito rin po sa Apalit ay meron po tayong panauhin na gustong magtanong kay kapatid na Eli. Kapatid na Ato. Salamat po sa Diyos. Narito po ang ating pong panay magtatanong. Si kapatid na Brian Villapando, isa po siyang born again. Sige po, kapatid. Tatanong ko lang po kung totoo po ba yung lay hands na kapag napatungan ng kamay ng pastor ay gagaling ng karamdaman at matutupad na yung kanyang kahilingan. Maraming salamat po. Alam mo, kapatid, yung patong-patong ng kamay ng pastor, conforme sa kamay na ipapatong. Ang inutusang magpatong ng kamay, yung malinis ng kamay. No? Walang daya. Kamay na hindi nagbububu ng dugo. Hindi nanloloko ng kapwa. Yung mga kamay na yon ang ipinapapatong ng Diyos. Gaya ng kamay ng mga apostol. Pero yung kamay na nagnanakaw, yung kamay na nananalat ng kung ano-anong sinasalat, pagkatapos ipapatong mo sa kapwa mo, naku, masama yun. Makakadamay pa ng kasalanan yun 5:22 ng unang Timoteo.
Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Alam mo, yung si Timoteo may karapatan siyang magpatong ng kamay. Pero wag mong ibapatong yung kamay mo na madalian kahit kanino, sabi niya. Huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. So yung magpapatong ng kamay, dapat malinis. Tingnan mo muna yung pastor na magpapatong sa'yo kung malinis ang kamay. Alam mo kapatid na Brian, yung laying on of hands, ginawa ng mga apostol yan. Pero later in their ministry, hindi na nila pinractice yan. Isa yan sa mga elementary teachings of the Lord Jesus. Nung dumating ang panahon ng mga apostol, lalo na sa panahon ni Pablo, hindi na sila nag-practice diyan. Binawalan niya nga si Timoteo na basta-basta na lang magpatong ng kamay kahit kanino Baka madamay ka sa kasalanan ng iba. Kaya nung panahon ni Pablo, may mga sakit, di niya na pinatungan ng kamay. Kasi dumating na yung grado ng pananampalataya na nasa spiritual na sila level. Yung spirituality ang itinuturo niya, hindi na yung material na bagay. Pakinggan mo ito sinasabi sa 5:23 ng unang Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Timoteo, ministrong kasama ni Pablo, mahal na mahal siya ni Pablo, meron sakit sa sikmura, no? Laging madalas na nagkakasakit sa sikmura. Sabi ni Pablo, gumamit ka ng kaunting alak, ihalo mo sa tubig dahil sa yung sikmura at sa madalas na pagkakasakit. Hindi niya naman pinatungan ng kamay si Timoteo para gumaling na milagro, na magagaling ng mabilis. Hindi. Kasi hindi na nga nila pinapractice sa bandang huli ng kanilang ministeryo yung pagpapatong ng kamay. Pakinggan mo sa 2 Timoteo 4:20. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Tamo, si Trofimo, isa sa mga kasamahan ni Pablo, nung umalis siya sa Mileto, may sakit, hindi niya pinatungan ng kamay. Kasi siya rin ang may sabi, si Pablo, iwan na natin yung mga simulain na yan, na patong ng kamay, patong ng kamay, patong ng kamay. Iwan na natin yan sa 1 hanggang 2 ng Hebreo. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Yung mga pagbubuhay-buhay sa patay, yung pagpapatong ng kamay, iwan na natin yan kasi let us go on unto perfection. Tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ang aral ni Kristo, progressive. Hindi laging puro milagro, puro buhay ng patay. Kung puro buhay ng patay, masama yun Alam mo kung bakit? Halimbawa, namatay si Timoteo. Pinatungan lang kamay ni Pablo. Nabuhay uli. Namatay na naman uli. Papatungan na naman ang kamay. Mabuhay na naman uli. Kung may rayuma yung tao, kaya nga namatay para magpahinga na. Patong ka ng patong ng kamay. Buhay naman ang buhay. Hirap na sa rayuma. Parang pinapahirapan mo yung tao. Mali yun. At kung totoo yan, na pagpatong ng kamay, mabubuhay ang patay, dapat walang Kristiyanong namatay. Hanggang ngayon, buhay pa sila lahat. Kaya lang makikita mo, may mga damo na sa likod kasi masyado na matatanda Tapos hirap na sa rayuma, hirap na dahil may hika, 2,000 taong ka ba namang hikain pag hindi ka naman napagod niyan, Kapapatong ng kamay. Ganon. Kaya nung bandang huli ng mga ministeryo ng mga apostol, itinuro na ng Panginoong Hesus na magpatuloy sa kasakdalan yung higher level of faith. At yun yung pagpunta sa spiritual side of life. Ang pagpapahalaga na mas mahigit dun sa espiritu
sa kaluluwa kaysa doon sa katawan. Kasi nag-umpisa doon sa katawan eh. Papagalingin ang sakit, papagalingin ng bubuhayin yung namatay na katawan. Pero dumating yung punto na nagkaroon sila ng level of understanding na mas mataas sa material, dinala sila ng Panginoon doon sa spiritual side of our being, yung kaluluwa at saka yung espiritu. Pinakilala niyang mas mahalagang maingatan yung kaluluwa, maingatan ang espiritu. Pakinggan mo, Sa isang talata ng 3 Juan, ganito ang ating mababasa sa 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang pangunahing pinagiginhawa ng aral ng Diyos, yung kaluluwa. Kaya ang sabi ni Juan kay Gayo, minamahal, idinadalangin kung guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Nauuna yung pangkaluluwa kaysa sa katawan. Yun ang ibig sabihin nun. Mas mahalaga yung pangkaluluwa. Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dapat matakot tayo sa Diyos kasi pwede niyang puksain yung kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi naman nila kayang patayin ang kaluluwa. Kaya mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa katawan. Ngayon, tanong mo kapatid, yung laying on of hands, sa katawan yun ginagawa merong mas mahalaga doon yung kaluluwa no? Kaya later part of the ministry of the apostles, hindi na sila nag-concentrate doon sa papagalingin ng sakit mo, hindi ka na mamamat, babuhayin ka sa patay, etc. Hindi na. Ang mas mahalagang itinuro na nila yung preservation of the soul. Keeping the soul preserved until the coming of the Lord Jesus Christ. Na yung soul natin, yung ating kaluluwa, ay maingatang buo. Yun ang layo ng later ministry of the apostles. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. You're welcome. Maraming salamat po. And with that, kapatid na Eli, at sa lahat po nating mga panauhin, muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay muling magkadao pang palad at makapag-aral ng mga katwiran at ng mga salita ng Diyos. Muli, sana ay samahan ninyo kami sa susunod nating pagsasagawa po ng ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At muli, salamat po sa ating mga panauhin at salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Kapatid na Eli? Salamat po sa Diyos, unang-una sa lahat. At sa lahat ng mga naanyayahan naming mga kaibigan, mga guest, ang aming dalangin sa Diyos ay sana ay ang lahat ng kabutihan ang ipagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi batayan ng milagro para sabihin mong ang relihiyon ay galing sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat, ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kita mo, magpapakita ng milagro pero magliligaw lang Kaya hindi batayan sa Biblia yung milagro kapatid. Huwag ka maniwala basta sa milagro. Pero talaga may milagro ngayon. Ngayon maraming milagro si Satanas Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Basahon nato sa Cebuano. Basa. Sabi diyan, kay may manindog nga mga bakakong Kristo ug mga bakakong manalagna ug magpakita ug dakong mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Ayon. Kita mo, manluloko lang mga milagro ngayon, ang karamihan Meron namang milagro ang Diyos Ang ngayon sa panahon natin,
Yung mga mabubuting bagay na mga kahatulan ng Diyos, mga paghahayag ng Diyos ng kawalanghiyaan, milagro ng Diyos yan. Biro mo naman nasa pwesto sila. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. I am now the owner of the earth. Matataas ang pwesto nila. Biglang-bigla, nahahayag sila, nakakulong sila ngayon. Thank you. Thank you very much. Balik na, Senator. Di ba milagro ng Diyos yun? Pero ako, naniniwala, I believe in miracle. It's another miracle. You belong to me.